Glyphocor. Isa ka tinabalang kada tangkis ng sprayer. Pagkapabilin ang epekto ng Glyphocor. Madugay at least magbalik sa pagtubo ang mga hilamon. Para sa mga peste ng hilamon, Glyphocor ang aton gamiton. Ang Glyphocor ginausar sa glyphosate ready sa maisan, sa tunga, kag sa idalom sa punuan, sang tanom, kag sa hilamonon nga lugar nga wala sang tanom. Talakayan para sa ating kalusugan. Talakayan para sa ating kalusugan. Alamin ang mga impormasyon. Alamin ang mga kaalaman, mga isyu at panuntunan para sa mga pangangalaga ng kalusugan tungo sa ikauunlad ng pamayanan. Talakayan para sa ating kalusugan. Mapapakinggan tuwing una at pangalawang Martes bawat buwan. Alas 11 hanggang alas 12 ng tanghali sa Radyo Latigo 107.3. Talakayan para sa ating kalusugan. Talakayan para sa ating kalusugan. Hatid sa inyo ng Department of Health, Center for Health Development, Sorsogon Region sa pamumuno ni Regional Director Aristides Concepcion Tan. Talakayan para sa kalusugan. Talakayan para sa ating kalusugan. Talakayan para sa ating kalusugan. Talakayan para sa ating kalusugan. Alamin ang mga impormasyon. Alamin ang mga kaalaman, mga isyu at panuntunan para sa mga pangangalaga ng kalusugan tungo sa ikauunlad ng pamayanan. Talakayan para sa ating kalusugan. Mapapakinggan tuwing una at pangalawang Martes bawat buwan. Alas 11 hanggang alas 12 ng tanghali sa Radyo Latigo 107.3. Talakayan para sa ating kalusugan. Talakayan para sa ating kalusugan. Hatid sa inyo ng Department of Health, Center for Health Development, Sorsogon Region sa pamumuno ni Regional Director Aristides Concepcion Tan. Talakayan para sa kalusugan. Talakayan para sa ating kalusugan. Talakayan para sa ating kalusugan. Talakayan para sa ating kalusugan. Alamin ang mga impormasyon. Alamin ang mga kaalaman, mga isyu at panuntunan para sa mga pangangalaga ng kalusugan tungo sa ikauunlad ng pamayanan. Talakayan para sa ating kalusugan. Mapapakinggan tuwing una at pangalawang Martes bawat buwan. Alas 11 hanggang alas 12 ng tanghali sa Radyo Latigo 107.3. Talakayan para sa ating kalusugan. Talakayan para sa ating kalusugan. Hatid sa inyo ng Department of Health, Center for Health Development, Sorsogon Region sa pamumuno ni Regional Director Aristides Concepcion Tan. Talakayan para sa kalusugan. Talakayan para sa ating kalusugan. Talakayan. Maayong aga, bagong Pilipinas para sa isang healthy Sorsogon Region. Kayo po ay nakikinig ng Talakayan para sa ating kalusugan. Ang programa nito ay namin sa ating Department of Health, Center for Health Development, Sorsogon Region, sa pamumuno ni Regional Director Aristides Concepcion. Ako po ang Celia Rodriguez Informado, kasama ang ating partner sa kalusugan, Angelo Tiana. Makakapili niyo sa isang oras na balitaktakan ukol sa kalusugan upang magabayan kayo tungo sa pagpapamumuhay. Dito lang yan sa 107.3 Radyo Latigo FM, Coronadal. Ngayon po ay Merkules, April 2, 2025 at balita. Pakalusugan muna tayo mga kababayan. Sa ulo ng ating mga balita, kahapon, April 1, sakay ng C-130 ang DOH Philippine Emergency Medical Assistance Team o PEMAT para rumisponde sa mga pangangailangan medikal ng mga naapektuhan ng 7.7 magnitude hurricane sa Myanmar. Mismong DCDOH Secretary Ted Herbosa ang naghatid sa PEMA sa Villamor Air Base bilang suporta sa misyon ng grupo na kinabibilangan ng mga doktor, nurse, medical technologist, pharmacist, midwife, nursing attendant, administrative, logistics at technical staff. Ibinahagi naman ni Dr. Maria Ivy Lozada, team leader ng Eastern Visayas Medical Center, na mahalaga ang misyong ito at ang diwa ng bayanihan dahil sa sariling karanasan bilang Yolanda survivor. Samantala, NCD o Non-Communicable Diseases nanguna sa organ donation at transplantation sa Sorsogon. Nagtipo ng mga profesional sa kalusugan sa orientation ng Philippine Organ Donation and Transplantation Program o PODTP, Philippine Network for Organ Sharing, noong March 20 to 24 sa Anchor Hotel General Santos City. Ito'y upang paigtingin ang organ donation at transplantation sa Sorsogon. Sa pamamagitan ng Department of Health Center for Health Development,
SOCSARGEN o Non-Cluster or Non-Communicable Diseases Cluster or NCD. Sa pangunguna po yan ni na Dr. Adimelca C. Cangoso at Zandro C. Casadro. Inilahad ni Dr. Ronaldo Quintana ang mga panukalang batas para sa pagtatag ng liver center at pagpapalakas ng organ transplantation program. Ibinahagi naman ni Mark Lennon Tulisana ang mga proseso sa pag-donate at pag-transplant ng mga organs mula sa pumanaw na donor, habang tinalakay ni Dr. Daton Nasser A. Pendatun III ang mga surgical na pamamaraan sa mga donor. Binigyan diin naman ni Dr. Maria Teresa Badang ang kahalagahan ng voluntary organ donation upang makapagligtas ng mas maraming buhay. Samantala, SOCSARGEN HPU nagtipon para sa kalusugan sa puso sa Lake Cebu. Pinamunuan ng DOHCHD SOCSARGEN Health Promotion Unit o HPU ang selebrasyon ng Philippine Heart Month noong February 21 sa Lake Cebu, South Cotabato na naglalayong magtaas ng kamalayan tungkol sa kalusugan ng puso at itaguyod ang malusog na pamumuhay. Pinuri ni Dr. Arens J. Dokdukil, Municipal Health Officer, ang pagtutulungan ng mga ahensya at ibinahagi ang patuloy na pagtaas ng cardiovascular diseases sa rehiyon. Ipinakilala niya ang Healthy Tausbu initiative na naglalayong magbigay ng mga preventive health services sa komunidad. Binagyan diin naman ni Marifort Rafael ang kahalagahan ng balanseng pagkain at regular na ehersisyo upang maiwasan ang hypertension na pangunahing sanhi ng kamatayan sa rehiyon. Nag-alok naman ang kaganapan ng mga libreng serbisyo tulad ng RBS at cholesterol tests, ECG at konsultasyon mula sa FAMED team. Kasunod nito, 40 DOHCHD SOCSARGEN empleyado tinuruan ng mga kasanayang makakapagligtas ng buhay. Nagdaos ng basic life support at standard first aid training ang DOHCHD SOCSARGEN kasama ang Bureau of Fire Protection at Philippine National Police noong March 19 or 18 to 21. Ayon kay Leo A. Chong, pinuno ng Health Emergency Management Staff ng pagsasanay ay mahalaga upang maging handa ang mga empleyado sa pagbibigay ng first aid at maging bahagi ng isang response team na makakapagligtas ng buhay. Suportado ng mga opisyal ng DOHCHD SOCSARGEN tulad ni na Regional Director Aristides Concepcion Tan at OIC Assistant Regional Director Fatima A. Emban ang inisyatiba upang matiyak ang kaligtasan sa trabaho. Ang proyekto ay alinsunod sa 8-point action agenda ng DOH at sa Universal Healthcare Law na nagsusulong ng kalidad at accessible na serbisyong pangkalusugan. Plano ng DOHCHD SOCSARGEN na magdaos ng regular na refresher courses at magpatupad ng standardized emergency response protocols sa kanilang opisina. Sa kabilang dako naman, ang Kagawaran ng Kalusugan Center for Health Development SOCSARGEN sa pakikipagtulungan ng UNICEF ay nagsagawa ng pagpupulong ng Steering Committee ng SOCSARGEN Regional Immunization Coalition sa Davao City noong March 26 at 27. Ang forum na ito ay dinaos upang talakayin ang mga tuntunin ng koalisyon. Ang SRIC na kauna-unahan sa Pilipinas ay isang pinagsamang multisectoral na samahan na naglalayong palakasin ang mga programa sa pagpapabakuna at tiyaking patas ang pag-access sa mga bakuna sa Rehiyon 12. Ayon kay Dr. Edward Jane Montañer, Regional Program Manager ng National Immunization Program, ang mga pangunahing tungkulin ng SRIC ay ang mga sumusunod: palakasin ang pamamahala at pulisya sa pagpapabakuna, suportahan ang serbisyo at pagpapalakas ng kakayahan ng mga manggagawa sa kalusugan at pahusayin ang demand generation at pakikilahok ng komunidad na may focus sa pagpapakapantay-pantay ng kasarian. Binubuo ng SRC ng iba't ibang stakeholder kabilang ang mga ahensya ng gobyerno, mga non-government organization, akademya, pribadong sektor ng negosyo, mga religious organizations, cultural, civil society organizations, mga guro ng kababaihan at kabataan, LGUs at iba pang katuwang sa pagpapabakuna at kalusugan. At para sa huling balita, ihatid sa atin yan ni Partner Angelo. Partner Angelo, pasok! ABTC, LGU at mga ospital nagkaisa laban sa rabies.
Sa pagdiriwang ng buwan ng rabies ngayong Marso, nagsama-sama ang iba't ibang Animal Bite Treatment Centers o ABTC, mga hospital at mga local government units upang magkaisa sa isang layunin ang makamit ang Rabies-Free Philippines pagsapit ng 2030. Binibigyang diin ng kampanyang ito ang pagkakaisa at pagtutulungan sa mga kampanya sa edukasyong pangkalusugan at pagpapalaga sa bakuna bilang pangunahing proteksyon laban sa rabies. Pinangunahan ng DOH CHD Soxargen Region ang inisyatibo kasama ang CHO Coronadal, CHO Kidapawan at mga RHU ng Tampakan, Malapatan, Glan, Norala, Maasim, Isulan, Magpet at Lake Cebu. Lumahok din ang mga ospital tulad ng Soxargen General Hospital, Dr. George P. Reyeca Hospital, SPH Malungon at Cotabato Regional and Medical Center. Ang sama-samang pagkilos na ito ay naglalayong palawakin ang kaalaman tungkol sa rabies, hikayatin ang mas marami pang tao na magpabakuna at tiyaking ligtas ang mga komunidad mula sa sakit na ito. Dumako naman tayo ngayon sa ating April 2025 health programs. April is National Hemophilia Awareness Month. Ang hemophilia ay isang namamanang sakit kung saan mahina ang pamumuo ng dugo, kaya matagal huminto ang pagdurugo. Ito ay hindi basta pasal lamang, hindi basta sugat lang, kaya magpakonsulta agad sa pinakamalapit na healthcare provider mo. Ipinagdiriwang din ngayong unang linggo ng Abril ang World Health Worker Week. Sila ang tunay na tagapagligtas. Araw-araw inaalagaan ang ating kalusugan. Kaya sa unang linggo na ito, magpasalamat tayo sa kanilang walang sawang dedikasyon at sakripisyo at magpakita ng pagmamahal at pagpapahalaga mula sa simpleng maraming salamat. At bilang bahagi ng malawakang advokasya, muling pinapaalala sa madla na magpabakuna, bakuna sa lahat, kayang-kaya. Sa huling linggo nga ng Abril ay pinagdiriwang din ang World Immunization Week. Tandaan, ang mga bakuna ay ligtas at epektibo. Alamin ang schedule at magpabakuna sa pinakamalapit na health center sa inyong lugar. Ngayong Abril, pinagdiriwang din ang Head and Neck Consciousness Week, World Health Day at World Malaria Day. At yan ang ating health program sa buwan ng Abril. Balik sa iyo, partner sa kalusugan, Leia. Thank you, partner Angelo. At dyan po nagtatapos ang aming nakalap na mga balita hatid sa atin ng DOH CHD Communication Management Unit, Serbisyong Urgent, Serbisyong Soxargen. Manatili po kayo nakaantabay sa ating programa. Sa pagbabalik, ating pong pag-usapan ang paksang, road safety, defensive driving kasama ang ating expert na panauhin. Hatid sa ating yan, no, ng TESDA. Sa pagbabalik po yan ng talakayan para sa ating kalusugan. Mga nanay at tatay, pinaka-epektibong paraan laban sa mapanganib na mga sakit tulad ng tigdas, polio at rubella ay ang kumpletong bakuna o immunization ni baby. Libre, ligtas at epektibo ang mga bakunang ibinibigay sa mga health centers. Kumpletuhin ang bakuna ni baby bago siya mag-1 taon ayon sa kanyang immunization schedule. Pag kumpleto sa bakuna, maganda ang future niya. Dahil bawat buhay, mahalaga. Isang paalala mula sa Department of Health, Center for Health Development, Soxargen Region. Bago bumiyahe, siguraduhin handa ang sasakyan. Tandaang i-check ang blow bagets, batteries, lights, oil, water, brakes, air, gas, engine, tires at self. Para sa mas ligtas na kalsada, suportahan ang #RoadSafetyPH ng DOH. Mag-seatbelt, mag-helmet at iwasan ang pagmamaneho ng laseng dahil bawat buhay mahalaga. Isang paalala mula sa Department of Health, Center for Health Development, Soxargen Region. 107.3 Radyo Latigo, ang amigo mo nga radyo. At nagbabalik po ang talakayan para sa ating kalusugan. Maayong aga sa inyong tanan. Muli ngayon po ay Miyerkules, April 2, 2025. At tayo po ay live sa DOH Center for Health Development Soxargen Region official Facebook page at mapapakinggan din sa 107.3 Radyo Latigo FM. Ngayon, magmula 11 ng umaga hanggang pananghalian tayo mga kababayan. Partner Angelo, magandang umaga sa iyo. Kumusta ka naman?
Yes, partner. Good morning. At syempre, magandang umaga sa ating mga nanonood sa bahay ngayon sa ating FB Live. At binabati ko din sila ng few flafus dito dad flane kablaan na maayong aga sa inyo tanan, Coronadal City. Wow, gusto ko yan. Turuan mo ako ng mga ganung pagbatisan, Sure, partner. Partner, no, nabalitaan mo ba yung road rage, no? Kamakailan lang yung nangyaring hindi maganda, kanais-nais. So, dapat maiwasan natin yung mga ganun. Ikaw ba, paano ka pumunta dito? Nag-commute ka o nag-drive? Syempre partner, nag-drive ako kasi hindi natin kasi maiwasan yung panahon ngayon, yung klima natin, biglang umulan tapos biglang iinit naman. So, parang ang hirap magdala ng sasakyan kasi hindi mo mamalayan kasi madulas ang daan. So, Alright. para sa safety ko na rin yun. Usapang madulas ang daan, safety, road rage. Nako, napapanahon ang ating pag-uusapan ngayon, mga kababayan, no? Dahil ngayon po ating tatalakayin ang road safety, defensive driving, no? Ayan. Sa mga drivers, sa mga pasaherong katulad ko, sa mga naglalakad sa daan, importanteng malaman natin to para safe tayo sa ating pupuntahan, no? Para ma-enjoy natin ang biyahe. At dahil dyan, kasama natin sa talakayan ngayon ang expert tungkol sa ating paksa. Mga mahal naming manonood at tagapakinig, atin pong i-welcome ang Mechanic 1 ng TESDA Provincial Office, South Cotabato, Sir Aguila Ponce. Welcome, sir, sa talakayan. Bati po tayo sa ating mga tagapanood at tagapakinig. Maraming salamat, Ma'am Leah at Sir Angelo sa pag-invite dito sa 107.3 Radyo Latigo FM. Binabati ko po yung mga kasamahan ko sa TESDA. Yes, sir. Lalong-lalo na po sa mga doon po sa regional office namin. Sa pamumuno ni RD Tison, GD, at saka sa aming provincial director na si Attorney Rabmore Tomas Bartolome. So, magandang umaga po sa inyo lahat at lalong-lalo na sa mga nanonood at sa mga nakikinig dito sa programa ito. Maraming salamat. Yes, Sir Aguila, of course, we are so thankful, no? At pinaunlakan niyo ang aming imbitasyon. Sir, napapanood kasi ito. Tsaka may mo kami sa office na kailangan paigtingin yung road safety. It's one of the pillars po of DOH ngayon para maging safe ang ating mga kababayan. And sir, diretso na tayo sa first question natin, no? Para marami tayong matalakay ngayon. Defensive driving. When you say defensive driving, sir, ano ba ito at bakit ito mahalaga? Mahalaga ito, ma'am, no? Unang-una, defensive driving. So, dito po makikita ang isang driver kung siya ay defensive. Halimbawa, what is the quality must defensive driver have? Halimbawa, una, have a positive attitude on road safety. Pangalawa po, be physically and mentally fit to drive. Okay, then have received proper training before driving. Wait. Then applies the basic knowledge of vehicle maintenance. Dito po siya matatawag, ma'am, kung siya po ay defensive driving. Kung lahat na ito po ay nasa kanya na. Kasi mahalaga ito, halimbawa, yung sinasabi mo ngayon, ma'am, Yes, sir. na yung kanina na maraming nare-disgrasya. So, lack of knowledge, lack of training. Ayun. So, hindi nila alam. Kasi marami kasing mga driver natin, ma'am, na walang training. Through experience lang. Ayun. So, kailangan talaga nila mag-undergo ng training. Proper training talaga, At no? ito talaga ang mahalaga. Opo. Kasi, kung nagda-drive sila without training, o wala silang alam sa mga batas trapiko, yun ang dahilan kung bakit nagkakaroon tayo ng disgrasya. Ayun. So, dapat disgrasya, mga traffic, hindi nila alam yung paano yung mga signage, yun yung problema. Ang daming Mga driver. signage, no? Tapos hindi mo Yes alam po. kung ano ibig sabihin nun. Opo, ma'am. Yes, ma'am. So, tama yung sabi niyo, sir, na bilang defensive driving, dapat meron kang tamang attitude, positive attitude, tama ba? Physically fit ka, Mentally healthy fit. ka, mentally fit, may training, may knowledge, tama May ba, sir? knowledge. Oo. Yes po, ma'am. Sir, parang isa-isahin natin yan. So, when you say positive attitude, ano yung dapat merong attitude yung isang driver natin? Ang problema kasi, ma'am, sa mga driver, Yes, sir. wala silang magandang attitude. Halimbawa na lang, sa pagmamaneho kasi mahalaga. Opo. Kasi lahat ng pasensya, nasa sayo talaga. Lahat ng pasensya, mapagbigay, marunong kang mag-intindi. Opo. Kasi kung wala kasi yan, magulo. Yes. So, ang mangyayari sa mga driver, yun ang dahilan na mainit ang ulo kasi lahat kasi ng mga driver, pag nasa daan na,
matatapang na eh. Yun ang hari sa daan. So Ayan. yun ang dahilan. Kasi yung mga attitude nila, kunting problema, dinadala sa dinadala sa tapang. Ayun, yun talaga ang iniiwasan pag tayo ay nasa kalsada na. Nako. Yung problema kasi ng isang driver talaga una-una is attitude. Attitude, number one pala talaga. So, talaga yan. sabi niyo, sir, So, dapat pasensyoso. Yes po. Pagdating Opo. kasi sa kalsada, walang bigayan, yan ang problema. Oo. Walang bigayan, yun ang dahilan ng mga traffic. Ayun. Traffic, halimbawa, may high blood ka, ayun na. Higit na. Tama. Ako kasi, sir, pasahero lang ako. Yung asawa ko nagda-drive, hatid sundo niya ako. So, umiinit talaga yung ulo. Tapos minsan sabi ko, chill lang. Tapos, pero yung asawa ko, sir, maganda, mapagbigay siya. Yung parang, sige na. Sige na, paunahin na. O, no? I think that's a part of being patience, no? Yung pagiging pasensyoso natin. So, dapat talaga, bago ka umarangkada, paandarin mo yan, dapat may baon kang mahabang pasensya. Tama ba, sir? Opo, halimbawa ma'am, kung kayo po ma'am is nag-uupis ng alas 8, dapat gigising ka na talaga alas 6, mga 6 o'clock. Kasi iyan mo pa yan, kung may sariling sasakyan ka, iyan mo pa yan, i-undergo po pa yan ng blue baggage na tinatawag natin. Mamaya ititikap natin. So blue baggage, maglaan ka talaga ng oras Para i-check talaga. bago ka umalis, umupaanda rin ang sasakyan. Oo. Then, kung alas 8 ang in mo sa opisina, dapat huwag ka mag-alis ng alas 8. Hindi ka Kasi yan ang apura. dahilan. Kung pagdating mo sa traffic, yun, Apurado ka na. Gano'n na kayong dalawa. Oo. Gusto mo maliliit ka na. Yun, hindi na kayo magkaintindihan. So, time yun ang- discipline. Isa rin yan sa problema. Kung alas 8 ang in, dapat na-check mo na ang sasakyan at saka umalis ka na ng 7 or mga 7:30 Tama. para iwas traffic. Correct. Nako, disiplina, pasensyoso, may maglaan ng time for blow bagets. Ako, pag-aralan natin Ayun, mamaya. Sige po. Tapos, sir, physically fit, no? Sabi nyo, bilang isang driver ba, dapat anong physically fit tayo? Paano masasabi? Yes, ma'am. Physically fit, halimbawa, kung masama ang pakiramdam mo, halimbawa pagising mo sa umaga, medyo hindi ka kondisyon, parang may naramdam ka, may iba talaga, masama talaga ang pakiramdam, magsabi ka na before pa, o para malaman ng pasahero or yung asawa mo na may masama talagang pakiramdam mo. Kaya hindi man pwede na mag-drive ka na may ano ka. Halimbawa, masakit ang ulo mo, masakit ang paa mo. Oo, pipilit, Hindi ka pwede mag-drive. Bawal talaga yan siya. Kasi yan ang dahilan kung bakit tayo nadidisgrasya. Ayun. Halimbawa, masakit ang paa mo. Kasi kailangan mo talaga mag-brake. Kailangan mo mag-clutch. Kung halimbawa may clutch ang sasakyan mo, masakit ang paa mo. So, dapat kondisyon ka mag-drive. Kondisyon. Yes po, kondisyon talaga. Wala kang iniisip na masakit ang ulo, masakit ang kamay, masakit ang paa. Kasi isa rin yun, ma'am, sa dahilan I see. ng disgrasya. Oo. Pag may maintenance, dapat nakainom ng maintenance. Yes, mga isa rin ganun. yan. Pag may maintenance ka. Tsaka mentally fit, sabi nyo kanina, sir. Mentally fit. Yung pag-drive mo, dapat nasa bastong ka sa pang-iisip. Wala kang ibang Wala kang iniisip. ibang wala kang ibang ang problema sa bahay lang yan. Yeah, Huwag mong wag dalahin dalhin. mag-drive. Isa rin yan. Mga kuya. May problema ka sa mga kapitbahay mo. Yes. May problema ka sa mga kapatid. Yan, wag mong isali dun sa pag-drive. Kasi Correct. iba rin, dapat talaga sa pag-drive is concentrate. Concentrate. Kaya Yes. bawal sumagot, no? Tsaka mag-text habang dadrive. Bawal talaga yan, ma'am, ngayon. May batas tayo na ngayon, ma'am, na habang nagmamaneho, magamit ka ng cellphone. Kung magamit ka ng cellphone, bawal na bawal yan. Pag makikita ka niyan, may penalty yan pag nahuhuli ka. So importante kasi ako nga rin, sir, kahit sa training lang kapag nag-cellphone ka, mawawala kasing focus mo lalo na kapag Yes, emotional yung mga natatanggap mong mga Yes po. mga message. Marami kaming nakikita, ma'am, kahit na ako mag-uwi ako, may sasakyan naman ako, nag-uwi ako. Marami talaga kahit na nagmumotor, si cellphone pa. Di ba? Yun, Bawal hindi na nila bawal alam. talaga. Kasi yan sila, hindi kasi nila alam. Kasi hindi nila alam kung ano yung mga hindi bawal at saka bawal. Hindi yan.
pag magsisilpon ka, lalo na pag nagmotor, ay bawal talaga yan. Kasi isang ano lang yan, disgrasya. Correct, tama. So, yung kanina, yung sabi nyo is para dapat train sila at may knowledge talaga sila. Since yung mga hindi pa nakakapag-training, bibigyan namin kayo ng konting knowledge, no, sa ating talakayan. And kanina, nabanggit nyo na kanina, sir, no, yung, ano nga ba yung bagets? May tanong ka, partner. Yes, partner, no? Nabanggit ni Sir yung blow bucket. So, eto nga yung itatanong natin kung ano-ano ang mga dapat ihanda at i-check ng isang driver bago magmaneho. Ano ang blow buckets? Yung acronym yun, sir? Or baka mayroon kang ma-share? Yes po, sir. Okay, sir. Magandang tanong yan, sir. Unang-una po, bago pa andarin ang sasakyan, dapat talaga mag-undergo tayo ng ginatawag na blow baggage. Maraming mga sir, mga pangalan na sinasabi nila. May blue bag, may iwigon, blue baggage. Actually, sir, isa lang yan sila eh. Pero ito ngayon ang bago, yung blue baggage. Apo. So, itong blue baggage para sa kaalaman ng lahat, lalong-lalo sa mga kapatid nating mga nagmamaniho. Ang blue baggage po ay yung letter B po ay tinatawag natin na battery. Battery. Pagising sa umaga, yun ang sabi ko kanina, huwag kang Yes. magising na Hindi chine-check. diretso ka na ng office na hindi mo gina-check. Una-una is yung battery. Battery. Yun ang letter B, battery po. I-check mo lang po yung dalawang terminal kasi may dalawang terminal kasi yan, ma'am eh. Negative terminal and positive terminal. I-check mo lang siya kasi yan ang dahilan kung bakit hard starting or hindi ayaw mandar yung makina. Then susunod is yung L. Ito yung lighting system natin. Itong light po, maraming i-check dito eh. Kasi, lights. Kasi, lalo-lalo na ngayon, usap pa naman ngayon ang Yes. maraming nag-aabang sa daan, yung mga LTO natin, HPG. So, isa rin yan sa sinicheck nila, yung lighting system. Halimbawa, pag may isang nakita sila na hindi umilaw, automatic, sir, May violation. may violation ka at may babayaran ka. Magkano? Halimbawa, hindi umilaw yung signal light. 5,000. Ouch! Aray! Mahal, diba? Mahal! Samantalang bibili ka lang ng isang bulb, yung bulb na hindi naggana, bibili mo lang ng 50 pesos. Walang 5,000. Correct, Oo. partner. Kasi partner, no? Makita ko man, sir, sa iban nga mga driver bala, Opo. sir, how? Kay, syempre ako, nag-drive ako. So, may aragit sang iban nga mga motorsiklo nga instead nga magkadto sila sa tuo, nawala na dayon kay ang signal light gali nila. Wala nila na Baliktad. Oo. Isa rin yan sa problema, sir. Kasi pag signal sa right, liko siya, nakalimutan niyang i-off ang switch niya. Ngayon, hindi niya iniisip yung kasunod at saka yung nasa harap. Ako. Akala ng sa harap at saka sa likod, liliko ka sa right, yun pala, liliko ka sa wala. Yun ang problema. Hindi niya nakalimutan niya. So, isa rin yan siya. Pero, siguro, na ano lang niya siguro na Nakalimutan naganahan niya. sa mag-drive niya, hindi niya Hindi siya hindi niya nakapag-signal. napansin. Oo. So, ako talaga nag-drive man ako ng motor. Pero, pag lagi ko talaga iniisip. Opo. Kasi sa sasakyan kasi, pag mag-signal ka, automatic niya siya mag-off. Halimbawa, lumiko ka sa right. Pag liko mo sa right yung sasakyan, pagbalik mo sa left ng steering wheel mo, automatic siya mag-off. Sa motor, iba. Oo. Pag signal mo sa motor, ma'am, hindi yan siya mag-off pag hindi mo ibinalik. Yun ang problema. Dapat So, manual talaga. Manual. Ayun, isa rin yan siya sa cause of accident. Yun. Kasi akala ng isa, diliko ka, yun pala baliktad, dahil bigla siyang marurot. Yun ang problema. Akala niya liliko ka sa left, yun pala pa-right ka. Oo. Yun. Basta isipin natin, mga sir, ma'am, na yung lighting system, isa rin yan sa sinicheck na LTO at saka HPG. Pag halimbawa, pag wala kang brake light, Opo. automatic yan siya, may violation ka na, Ay, 5,000. Sakit. Mahal Ang naman, sakit ma'am. sa bulsa. Sakit. So lights, no? Yun. Tapos sir, ako sa experience ko, kasi ginagabi kami pa uwi lagi. Yes. Ang hirap nung madilim, tapos walang lights yung kasunod mo. Correct, Especially kapag partner. motor, kahit malalaking truck yan. Ang ginagawa ko talaga, yung husband ko nagda-drive, ako yung parang taga-tingin din. Sabi ko, tali parang may konting ilaw, parang may motor. Tapos alakasan niya yung ilaw niya para lang makita niya. Nakakatakot talaga sir, yung masinusundan mo tapos walang ilaw. Pwede kang talagang makabangga nun, no? Sir, no? Yun kasi yan siya, ma'am. Hindi talaga siya nag-check. Oo. Hindi niya chine-check kung may ilaw ba Ayun. sa likod.
Kasi yung brake light, importante yan eh. Lalong-lalo na pag bumper to bumper yung mga sasakyan. Oo. Pag wala kang brake light talaga, pag napansin mo na walang brake light, huwag kang didikit. Oo. Distance yan. Distance lang. Kasi kung walang alam, kung ako nagda-drive, Oo. pag nakikita ko na walang brake light, hindi ako magdikit sa kanya. Oo. Distansya ako. Pag may panahon ako, ma'am, Oo. maghinto talaga ako sa Hinto kanya. ka talaga, Sabihan ko oo. sa kanya, sir, ayusin mo yung brake light mo Oo. kasi marami pa mga sasakyan na masusunod sa iyo. Hindi alam. Tama. Ngayon, kung either kasalanan man namin na binanggaan kita, pero kasalanan mo din kasi hindi mo chinisik yung brake light mo. Yun. So, dapat check mga kababayan ha. So, again, blow yung bagets. brake Ang light. B, una, Yan. battery, L, lights. Sir, ano yung susunod natin? Yung O naman is yung oil. Yun yung tatawag Oil. na langis. Ito talaga ang pinaka-importante sa Opo. sasakyan, yung oil. Kasi mahirap na kung mabusan ng oil yung makina. Opo. Ayun ang problema. Bibili ka na ng oil, murang-mura. Pag masira yan, kasi hindi mo nakita na naubos na. Pag mag-overhaul na, maraming problema. Malalaki na yung gastos. Oil. Paano ba natin i-check ang oil? Simple lang. Kunin mo lang yung oil level gauge or tinatawag nila na dipstick gauge. Then titingnan nila kung nandun pa ba sa full level. Kasi may ano man yan siya, ma'am. Pag bunot mo ng dipstick gauge, so yung tinatawag na oil level gauge, may nakalagay yan siya full, sa baba, empty. Kailangan talaga always yan full. Full. Hindi pwede na mag-check ng oil na nasa gitna. Kasi yung trabaho ng oil kasi siya ang nag-lubricate lahat ng mga metal sa loob ng makina. Ayun. So, dapat araw-araw chine-check din yun, Yes po, sir. ma'am, araw-araw yan. Ayan. Kahit na brand new ang sasakyan mo, kahit na luma ang sasakyan mo, I-check yan na. talaga, mag-undergo ka talaga ng lupa. Ay, ayan mga tatay ang mga kuya. So, nasa O pa lang tayo. So, Yes. battery, lights, oil. How And about W, sir? Ano yung W? W na is water o tinatawag nila, ma'am. Ayan sir, no, yung water sa sa makina ng mga sasakyan. Yes po, sir. Ano ba talaga ang trabaho ng tubig? Tubig sa makina? sa Siya po ang makina. nagpalamig ng makina. Kasi once na mag-andar yung makina natin, kailangan talaga yan may magpalamig sa kanya. Ito rin yung tinatawag natin na water. Marami. May mga kulant na sinasabi nila. May kulant na green, may kulant na pink. Isa lang yan sila. Ang importante lang, marunong ka magtingin kung meron pa bang laman yung reservoir mo at saka yung radiator mo. Radiator. Ayan. Kasi may tubig Radiator. yun para palamigin niya Huwag talaga. yes po, ma'am. Huwag kang mag-check ng radiator kung ang makina ay nakaandar na. Dapat talaga malamig, hindi pa nakaandar. Okay. Para makuha mo yung saktong level ng coolant or water. Dami ko natututunan. Sabihin ko sa asawa ko, Daddy, alam mo ba na ganito? So, Basta- water, i-check. Yes, ma'am. Basta importante, huwag ka lang mag-check na nakaandar na. Nakaandar. Kasi yung pressure niya, malakas na yan. Pwedeng Delikado. Tama Pagbuksan mo ba? yung takip niya, yung radiator cap, posible mapasok ka. Kaso, Yun, ang parang problema. pressure. Dapat talaga pagising sa umaga, yun ang unahin mo habang malamig pa. So, Nan. oo, kasi malamig pa, di ba? So, Oo pa. talagang Wala pang check mo pressure, ma'am. lahat-lahat. Wala pang pressure nangyari. Oo. Kaya right time talaga na bagong paandarin sa sakyan mo, na-check mo Correct, itong mga to. partner. Alright. Okay, blow bagets. Bagets naman tayo sa letrang B ulit. Ano ang B? Sa naman is yung tinatawag natin na brake. Nako, importante Ito na to. yung Yes, sir. brake na Brake. tinatawag natin. Oo. Okay? So, kasari din ito sa umaga pag-check. Halimbawa, i-check natin yung marami kasing i-check natin kasi importante pa naman ito kasi brake eh. Opo, yes. Trabaho ng brake ito ang Yes. nagpahina or nagpa-stop ng Papahinto, sasakyan. yes. Pag wala ito, Oo. na yung sinasabi nila high ball, wala na talaga disgrasya. Oo. So sa brake system, i-check ninyo yung pedal, ang distansya, ang clearance ng pedal. Kung simulat pagbili mo ng sasakyan, ito na talaga ang normal. Yan, i-check mo yan. Pag check mo, pag hindi na siya, parang iba talaga, parang abnormal. Parang dati medyo man ito, ngayon malalim na. Yun, yan problema. Yun pala, may mga leaking na. Leaking. May mga leakage na doon sa wheel cylinder at saka doon sa master cylinder. Ano yan, sir? Habang hindi umaandar yung sasakyan o dapat nakaandar? I-check mo lang, pandarin mo talaga, ma'am. Paandarin na ang Kasi brake. may tinatawag tayo na vacuum. Kasi hindi yan gumagana, ma'am, pag hindi na supplyan ng Nakaandar. vacuum yung vacuum booster natin, hindi yan siya matigas kasi apakan.
So kailangan talaga Paanda pandarin rin. para lambot. Ayun, para Ah, ma-check yung sir, brake. tanong ko lang sir, no, yung sa brake sir, parang parehas din siya dyan ba ng yung mga motor na yung click, parang ganun, na mga Iba. motor na automatic. Mm. Iba din yung may pedal kasi na dapat may kambya, ganun. Iba yung sasakyan, iba rin yung motor. Sa motor kasi, yung tinatawag dyan is yung mechanical. Hydraulic pa rin siya tinatawag, by fluid. Pero wala lang vacuum. Yung sinasabi natin. Pero pwede mong i-check kahit hindi nakaandar ang motor. Ang motor, kahit hindi nakaandar, Pwedeng i-check. Yes po, ma'am. Ay, mas Pwede madaling mo i-check. Oo, ayun. pero sa sasakyan, hindi pwede pandarin mo talaga. Then saka ka mag-test. Check mo lang yung level ng fluid. Then pag sa tingin mo pag medyo kulang, dagdagan mo lang. Okay. Then kasali na yun doon yung pag-check mo ng fluid at saka ng pedal, kasali doon yung pag-check ng brake light. Sir? Brake light. Brake light. Oo. So, So, tawagin mo si partner mo, pakitingin sa likod, ako apakan ko yung brake. Tingnan mo lang kung Tama. nakailaw yung Umiilaw, dalawa. Kasi oo, mahirap man kasi tama. ikaw magtingin, ikaw nag-apak. Kasi mag-ilaw man talaga yan sa Oo, Yes, dapat. talaga. Yun sinasabi ko kanina. Oo, Dapat talaga. mag-ilaw. Oo. Dapat talaga kasi yun ang dahilan talang Yes, disgrasya. communication kasi yan, sir, no? Yes, Sa kapwa ganun din sa driver. partner, pag mali yung communication yung dalawa, Oo. ayun talaga, mayroon talagang chances doon na may madiscretion. Oo, tsaka kaya dapat educated ka bilang Correct. driver. Alam mo yung mga ganitong signs. Ayan. Halimbawa, hindi alam ng partner mo kung saan bang brake light dito. Pwede ikaw. Oo. Sige, ikaw mag-apak sa brake, turuan mo, yan ang brake pedal, kaya ako magtingin. Oo. Ayun lang. Yun, Simple ganyan lang lang. pag-check. Okay. Next po tayo is letter A sa bagets. Ano po ang letter A? Itong letter A, ang tinatawag nila itong, dati tinatawag nila itong air. Sa ngayon, bago na. Ano po? Kasi isa rin ako sa seminar dito. Yung A kasi, ito na yung accessories. So ano ba yung mga accessories na dapat nating malalaman sa sasakyan? Opo. So mga accessories, yung mga cabin light, yung mga pagpasok mo ng sasakyan ba may ilaw sa dito sa taas. Opo. Then yung mga Kasama ba dyan early- mga side mirror? O iba? isa rin yan ma'am. Aside mirror, yung mga early warning device, Oo. yung mga tools ng sasakyan mo, basta accessories. Mm. Kasi isa rin yan sa hahanapin ng isang LTO. Mm. Halimbawa, napamaniho ka sa daan, wala kang dalang tire wrench, yung pantanggal ng gulong, Oo. wala kang dalang jack. Yung mga extra na gulong, mga Yes, ganon. yun. Isa rin yun. Tinicheck na nila. So, isa rin pala yan sa mga violations, sir, no? Yes po, sir. Kasama yan. Alright. Yun, yung mga basic tools. Oo. Halimbawa, ano yung mga basic tools? Dapat talaga may mga screwdriver ka. Mm. Mga dalawang klase yan. Flat at saka Philip. Oo. Screwdriver. May mga back wrench ka. May mga combination. Kahit na hindi na kumpleto. Basta may makita ka lang. Kasi yun ang, halimbawa, pag may nasiraan or na may dala kang tools kahit Opo. kunti lang. Ayun, kaya accessory siya. Pero sir, yung air, pinalitan na ba ito? Pero importante parang i-check yung air, sir, di ba? Yung air kasi, ano ito siya ma'am, hangin ng... Hangin ng gulong. Ng tire. Oo. Po, dito tayo sa balikan natin tong ma'am. Dito sa air kasi yung A, pagdating natin sa T, yung tire. Yun na yun. Sorry. Okay, updated na ako. 2011 ko pa to eh. Okay. Alright, so sa A, accessory. Sa letter G, sir. Gas. Ito yung Ayun. pinaka-importante sa lahat, yung gas. Hindi ka makakaantala pag Gas o walang fuel. Gas or Okay, fuel. gas or Alright. fuel. So, sa gas and fuel, dapat malaman mo kung may gas ka pa o wala, o dapat function talaga yung gauge mo. Ayun, dapat nagpa-function. Kasi No? pwede na wala yun. Kasi halimbawa, kayong family, mag-banding kayo, long distance kayo na. Hindi nyo alam kung full tank na ba ito, hindi kasi sira yung gauge mo. Isa rin yun sa problema. So dapat meron kang Gas sapat and na fuel talaga. And i-check nyo lang yun ma'am, sir, na yung mga leakage, dapat talaga walang mga leakage kasi fuel, delikado ito eh. Oo. I-check nyo talaga yung mga fuel lines, doon sa makina, kung walang tagas o walang leak, kasi delikado. Ayun. Hindi ma-check. Oo. Alright, and then bagets, letter E. Letter E, ito yung teka muna. Tama ba? Bagets. Blow bagets. Gas, then electrical po. Yun, bago na kasi ito ma'am eh. Electrical. Itong sabi nila, Or ito engine. yung Ito ba yung engine? sabi nila. Oo.
Sa ma'am, dito sa bago is Electrical na. So, lahat na ng Lahat electrical. po ng electrical. Kasama na din itong dito yung charging system ng sasakyan, battery, yung mga wire, lighting, lahat po. Lahat na may electric. Talaga electrical. Oo. Okay, electrical. Mas malaki ng Check. sakop kaysa engine. Opo, ito yung sinasabi ko kanina na lahat ng mga lighting system mo, bago umalis sa bahay, bago pumunta sa opisina, dapat na-check nyo na lahat yung mga lighting system. Ayun, tama. And then, we have letter T. Tama ba, Ito sir? na yung tire. Ayun, tire. Ito na yung tire. So, Gulong. paano? Gulong. Gulong. So, i-check lang natin, ma'am. Sir, yung gulong natin. So, nasa tamang pa ba? Hindi ba disalign? Nasa tamang hangin pa ba? Pagkakulang na. So, ano ba talaga ang tamang standard ng hangin? Halimbawa, sa harapan ng sasakyan. So, ang standard talaga niyan, depende sa inyo, may sasakyan kayo, sir. Kung gusto mo na hindi masyadong tadtad, Opo. parang malambot lang, pwede man 30 sa harap, then 35 sa likod. 30. May ganun pala. Yun lang. Yan ang hindi ko na pinapakialaman. Pero kung marami kayong masakay, dagdagan. Depende sa iyo, ma'am. Depende sa iyo, sir. Yun yung hangin, sir. 30, 35, ganun. 30, 35 na hangin. Hangin po. Tapos, sir, dapat, pag yung kalbo na gulong, yung Oo, partner, pag dapat palitan. luma na. Kasi sumasabog daw ata yun, sir. Tama ba? May kasi yan siya, ma'am, yung may tinatawag kasi na dalawa kasing pag-maintain, yung as scheduled, as needed. Pag sinasabi natin as scheduled, ito yung ginagawa doon sa labas. Sa atin kasi sa mga Pinoy, ito yung as needed na saka na natin layos, saka na natin pinalitan Kapag nasira na. So, dapat may maintenance talaga. Opo. Okay. Halimbawa, sa tire, ang left span ng tire, may yan sa gulong kung sana kung may wala kasi tayong tire na may left span siya, ma'am, kung hanggang kailan. Pag lumampas na yan, yun ang sinasabi mo, ma'am, na biglang maglupot. So kailangan mo na hintayin yung expiration Huwag yung niya. hintayin na. Oo. Yung iba kasi marami dito nagmamaneho na alam talaga nila na lumabas na yung mga yung tinatawag natin na yung parang nylon ng tire. Hindi na talaga yun ang delikado. Delikado. Disalign kasi pinabayaan, hindi nila alam paano ayusin. Tama. Yun ang problema. Sa tire kasi, importante kasi yun sa tire, may tinatawag tayo na reshuffling or pwede natin siya i-rotate. Kung halimbawa, bumili ka ng tire, then pagdating ng 3 months, pwede mo siya i-rotate, ma'am, para maganda ang kain ng tire mo. Ngayon. Ako, ang daming tips. At sir, ang letter S po sa bagets? Ito yung self na sinasabi. Ayan. Ito yung Balik mentally tayo and sa physically sarili. fit. Ito yung sinasabi natin yung self. Pinaka-importante dito, halimbawa, sinasabi ko kanina na parang wala ka sa tamang pakiramdam, huwag kang mamaniho. Tsaka dapat nakatulog ka. Yes, At hindi ka lasing. Yung ganun, sir, no? Yung pagmamaneho Huwag ng kang lasing. uminom. Halimbawa, pag may biyahe ka bukas, huwag kang mag-inom. Oo. Opo. Wala kang sama ng loob na Pahinga, wala kang dinadamdam. sama ng loob. Relax. Bagets. Ayan. So, ulitin natin. Blow bagets. B for battery, lights, oil, water, brake, accessories, gas or fuel, electrical, tire, and self. Ayan, mga kababayan. Ang dami natin tutunan ngayon. Actually, malawak tong blow bagets, sir. It's a different module talaga na kailangan pag-aralan. Medyo mahaba yung discussion talaga natin ngayon. Commercial break muna tayo. Sa susunod naman, tanungin natin ano yung mga tips natin, no, kapag yung mga weather ba, yung mga signage, no, na kailangan nating malaman. Sa pagbabalik po yan ng talakayan para sa ating kalusugan. Mga nanay at tatay, pinaka-epektibong paraan laban sa mapanganib na mga sakit tulad ng tigdas, polio at rubella ay ang kumpletong bakuna o immunization ni baby. Libre, ligtas at epektibo ang mga bakunang ibinibigay sa mga health centers. Kumpletuhin ang bakuna ni baby bago siya mag-1 taon ayon sa kanyang immunization schedule. Pag kumpleto sa bakuna, maganda ang future niya. Dahil bawat buhay, mahalaga.
Isang paalala mula sa Department of Health, Center for Health Development, Sorsogon Region. Bago bumiyahe, siguraduhin handa ang sasakyan. Tandaang i-check ang blow bagets, batteries, lights, oil, water, brakes, air, gas, engine, tires, at self. Para sa mas ligtas na kalsada, suportahan ang #RoadSafetyPH ng DOH. Mag-seatbelt, mag-helmet, at iwasan ang pagmamaneho ng laseng dahil bawat buhay mahalaga. Isang paalala mula sa Department of Health, Center for Health Development, Sorsogon Region. 107.3 Radyo Latigo, ang amigo mo nga radyo. Alright, maayong aga sa inyong tanan. Again, nagbabalik po ang talakayan para sa ating kalusugan. Kayo po ay nakikinig ngayon sa DOHCHD Sorsogon Region FB page at 107.3 Radyo Latigo, Coronadal FM. At ngayon po, pinag-uusapan po natin ang defensive driving. Kasama po natin dito ang mechanic 1 ng TESDA. Nandito po si Sir Aguila Ponce at ang aking partner, Sir Angelo Tiana. At kanina po, Sir Aguila shared with us yung pong importante para sa isang driver. Dapat daw pag matatawag ka na may defensive driving skills kapag meron kang tamang attitude, physically fit, mentally fit, meron kang proper training at tamang kaalaman. At kanina shinare nga ni Sir ang napakalawak na blow bagets, ang battery, oil, lights, oil, water, brake, air, gas, electrical, tire, and self na dapat yun i-check natin mga kababayan bago tayo lumarga. At dapat talaga may time discipline ka kasi may nung kang tamang oras na nilalaan bago ka umalis at para ma-check ang blow bagets. At Sir, nako, palawakin pa natin. May marami tayong mga question dito tulad ng paano nga ba, Sir, haharapin ng isang agresibo or kaskaserong driver sa kalsada? Sir, kayo, Sir, pag-usapan na lang natin siguro na papanahon na nangyari ngayon. Paano ba maiiwasan yun, Sir? Anong comment nyo doon sa nangyaring road rage kamakailan lang? Paano natin maiiwasan yung ganon? Yung nangyari yung Fortuner ba yun? Opo, oo, yung ganon. Motor? Yes. Oo, kasi parang nagkainitan, no? Pero bago nangyari yun, paano ba nagmula yun? Nakita ko yung video Yes, sir. nila. Unang-unang doon is yung Fortuner. Parang gusto niya side shift yung mga motor. Gusto niya talaga, sobrang bilis niya. Parang siya talaga ang may-ari ng daan. So yun ang simula ang initan yung motor na bigla siyang parang sa tabihan, parang yung sinasabi nila na Nag-overtake ba? Parang nagigit-gitan sa daan, Sir. Parang yun ganun. sila, yun ang problema. Kaya naghabulan. Yun, ang ano ko lang doon, ma'am, nadala sila sa init ng ulo. Ayun. So, babalik tayo sa init ng ulo, no? Balik na. Doon talaga ang problema sa init ng ulo. Sir, yung sa mga lane ba, paano mo, ano ibig sabihin ng mga iba't ibang lane? No, para masundan ng mga driver natin yung tamang patakaran sa lane. Anong doon, ma'am, yung paano ka ano ba talaga ang gagawin mo pag ikaw ay lumiko? Oo. Yan, gumagamit ng mga Tsaka di ba parang dito sa right side ang okay. slow lane, tama, Sir, no? Mga maliliit na sasakyan, tama ba? Yung ba doon yan? po tayo sa ma'am, yung halimbawa sinasabi natin na national road. Okay? Yung national road kasi, yun talaga ang mga priority. Yun talaga sila sa tama. Pag ikaw ay galing ka sa barangay road or district road, ikaw ay enter doon sa national road, ay dapat ka talagang mag-stop. Huwag talagang magdiretso. So halimbawa, national road, papasok ka kasi mag-yield ka. Dapat mag-stop ka muna. Give way ka muna kasi kaya sila ang nasa right of way. Pag ikaw ay pumasok, umi-enter doon sa isang lane, gamitin mo yung signal light. Babalik ka doon sa mga Then, huwag kang mag-signal na nandun ka na naghinto. Kung ikaw na mamaniho, na alam mo lumiko ka dyan, mag-yield ka dyan, so mga 15 meters o 20 meters pataas, si signal, gamitin mo yung signal light mo. Signal. Kasi para aware din yung nagsunod at saka yung mga namamaniho dyan sa national road na ikaw ay i-enter or lumiko. Signal light, yun. Isa rin yun sa problema.
yung signal light natin hindi marunong maggamit ng iba, yung walang mga knowledge. Yung isa minsan nga kamay pang ginagamit. Correct. Yan, yung mga Meron kanyang partner. Oo, yung si Senyas talaga nasa left, sila liliko. So kamay lang yung gagawin. Kamay lang talaga. Naku, pwedeng maputulan pa ng kamay yun. Delikado yun sa hazardous yan siya. Oo, Kamay ang ginagamit hazardous mo. yun. Yes Oo. po. Pag gumanyan ka, biglang may musot, delikado, mga ganyan. Yan ang lack of training, yung lack of seminar. So, pag ikaw ay lumusot, pag lumiko, i-enter, i-yield ka, dapat bago ka pumasok, gamitin mo yung signal light, 15 meters, 20 meters pataas, gamitin mo na ang signal light kung saan ka liliko, sa kanan ba o sa kaliwa, para aware din ang mga gasunod or nasa harap. Yung signal light po ang kailangan. Sige, partner. May itatanong din ako kay Sir Go. Aguila. Sige po. So, ang tanong ko sa iyo ngayon, sir, kung ano-ano ang mga dapat isaalang-alang kapag nagpapalit ng lane. Ayun. Changing lane. Yes, Yun na rin, yun sabi ko Yun na pala yun, partner. Yung kung mag-change ka ng lane, di ba? Kung mag-change ka ng lane. Magsisignal dapat ka. Signal ka talaga. Signal lagi, Kung mag-change ng lane, magsisignal ka. Then, tingnan mo, wag ka talagang kung magsisignal ka, wag ka nang mag-accelerate. Slow down ka na. Slow down, then signal. Then, gamitin mo yung side mirror mo. Ayun, side mirror, sir. Sir, may ano ba yung tinatawag na blind spots? Yung ano ma'am, halimbawa, yung isa sa blind spot is yung hindi mo, halimbawa, kurbada. Opo. Then, akyat ka sa yung mga road na parang taas tapos bigla sa baba. Yun, hindi mo talaga alam yung mga kasalubong mo. Yun. Ano ba dapat gawin? Kung halimbawa mga ganyan. Pag sa kurbada, huwag kang magbabilis. Slow down ka talaga pag kurbada. Then, kung maaari, gamitin mo yung tinatawag natin na horn, yung serbato. tama, partner. Ayan, dapat mag-horn ka talaga. Pag-horn ka talaga, ma'am. Horn, busina. Yes. Alright, Pagkurbada. oo. Makurbada man or sa taas, yan, magamitin mo yung busina para aware yung nasa harap. Tama. Then, yung kasalubong sa kurbada. Yun. Then, bawal yan siya, ma'am, pag kurbada, bawal talaga mag-speed up ka. Bawal yan. Ayun. Slow down lang. Slow down talaga. Slow down, then antayin mo yung mag-straight, saka ka na mag-speed up na. Oo. Kontrol lang, alalayan mo lang, huwag kang masyadong mag-brake kasi delikado rin. Kung mag-brake ka bigla na kurbada, parang ano din yan, pag mag-brake ka, delikado yun baka yung sasakyan mo, lalo na pag ulan. Ayun, kapag umuulan. Speaking of weather, dahil ngayon sir, paulan-ulan na, ano sir yung mga dapat nating isaalang-alang sa pagmamaneho kapag umuulan? Kapag umuulan, hindi talaga alam natin kasi lack of tayo dito. Minsan, pag may mga men at work, mga kalsada, walang mga signage Oo. Yan ang problema. Isa rin yun. Ngayon, pag malakas ang ulan, Malakas. tapos hindi na makikita, ka lang, gamitin mo yung headlight mo, mag-headlight ka lang, then hazard on, then hanapin mo talaga yung kung makikita ka ng mga signage na anong nakalagay dyan, then wag ka na magpabilis. Then wag mo talagang idiin yung brake mo kasi na yan siya, ma'am, parang ang kalsada sa Bisaya pa, danlog na. Oo. Ano yun? Madulas. Madulas. Kailangan wag idiin ng brake. Lang, ma'am, minor lang. Partner, oo. Alalay lang. Minor ka lang Alalay talaga. lang. Minor, alalay. Huwag mong bigla na mag-apa ka ng brake. Kasi madulas nga. Madulas yan siya, ma'am. Yes po. Yan po ang problema. Sir, Then, tingnan mo yung mga kalsada kung wala bang nakalagay dyan na mga signage, then dandahan lang, wala mapabilis. talagang importanteng speed, no? Yes, partner. Speed po, ma'am. Kailangan talagang speed. Oo. So, ayun nga, partner, no, para sa ating mga listeners ngayon, syempre, dapat ng kabalukid pala kita mag-isip, maghuna-huna kung ano ang aton obrahon. Kung naga-drive kita sang aton nga salakyan, kay hambal gina ni sir na mention niya dito nga ang attitude ang pinaka-importante kung nagadala kita
sang salakyan kay once nga init ang imuulo, hindi mo gid na malikayan nga maukpan mo ng iban nga tao nga mangakig ka gid. Tapos dira na gid na mag-umpisa nga magbangayan ka mo or basi pa kun amo pa na gid nang lead nga magkaka-accident. So amo na siya partner. Very importante gid ang attitude. Yun na, yung gamit na ng baril, ayan na. Ayun. May nangyari yung road rage isa pa yun, oo. Tapos wag nang patulan, iwas Wag na lang, iwas sa gulo, Wag na. sir, no? Oo. Ako marami na akong experience, ma'am. Ako mag-drive, pag mainit yung ulo ko, kasi dito may ano ka rin dito, ma'am, na paano mo daw, ano yung mga sobrang kaskasero. Ayan, Yan kasi sila, ma'am, hindi natin talaga maiwasan. Meron Kasi at nasa ano na kanila, nasa ano na yan nila, na yun talagang gusto nila, parang kung sila eh. Para silang fast na fast and nasa, furious sila eh, mabilis. sa F1, ano. Yun talaga. Ikaw na ang nakaintindi, ikaw ang may seminar, ikaw ang may training, ikaw na lang ang mag-adjust. Huwag mo nang anuhin. Kasi wala Huwag ka nang mo magawa, patulan, ma'am. Hindi mo siya pwede pigilin. Huwag nang makipagkarerahan. Huwag na. Partner, may tanong din ako partner no kay sir. Kasi based on my experience kasi partner, yung ibang kumukuha ng lisensya kasi Sir Pons, parang makakuha sila pero wala silang proper training. Parang Yun, yan. nag-undergo ng training. Kaya nga Mahirap. yun kanina yung sinabi ni sir, masasabi mong may defensive driving skills ka kapag may proper training ka kasi Yun educated po. ka na. Tama yun, sir. Oo. Maraming nakakuha ng driver's license na without training. Yes, Ayun. partner. Isa talaga yan sa problema ng Mahirap sagutin kasi Okay. baka may Speaking of training, sir, saan nila matututunan ang lahat ng ito? Paano sila makakapag-avail ng mga training na ito at saan pwedeng kumuha, sir? Aguila. ano yan siya, ma'am, yung training talaga na kasi sa TESDA, kasi sa amin, Opo. kung gusto nilang mag-avail ng training, may mga scholarship kami. Oo. Then, kung halimbawa maka-avail sila, ang training ng driving is 15 days, equivalent to 118 hours. Lahat na yun siya, sir. Comprehensive na yan siya, ma'am. Wow. So, ako ba, sir, pwede ba akong mag-enroll doon sa ano Yes nyo? po, ma'am, pwede. 15 Kasi days. 15 days, sa loob ng 15 days, kung ako ang ako ang trainer ng ano, yung 5 days, yun ang gagamitin ko para sa lecture. Lahat talaga i-apply ko yan kasi medyo mahaba kasi yung training ng ano driving. Sa lecture, doon talaga ipasize ko sa kanila na ito yung mga dapat natin gawin, yung mga lahat na traffic rules and regulations, kinds of traffic, ano ba dapat gawin, lahat na. Then, pagkatapos ng 5 days, yun na yung 10 days na yung actual namin. May actual na driving. Yes po talaga, ma'am. Para pag mabuo na nila yung 15 days, paglabas na nila, may ano na sila, may alam na sila, may basic knowledge na sila sa how to drive. Yun ang sinasabi na kanina na yung matawag ka ng defensive driving kung naka-undergo ka ng mga seminar o training. Ay, gusto ko to. Mga lods, mga pare, mga kuya, lahat ng gusto mag-drive dyan, mag-enroll tayo. Sir, yung scholarship ba? Scholarship wala kang babayaran pag may scholar ka, ganun ba? Wala po, ma'am. Oo, pero pag walang scholarship, meron bang fee? Eto, sir. Kung gusto mo talaga yung regular, gusto mong magbayad, meron din po, ma'am. Gusto mo magbayad, pero doon ka magpunta doon sa mga accredited school namin. Accredited school? Yes po. Like, ano yung mga accredited school niyo, sir? Halimbawa, yan, ang driving school namin dito, Notre Dame, Okay. Site, Coronadal, then Barbados College, then MITC, then dito sa ano, pero pwede rin sa inyo, sir, sa TESDA mismo. May pwede rin sa amin, ma'am. Pwede ka rin sa amin mag-apply. May form kasi yan, ma'am, na pipilapan. Then, tatawagan ulit yung bata kung dumating na yung slots para magkaroon na ng orientation. Ayan. Mag-orient na. Then, pagkatapos, tatawagan siya ng school para
mag-orientation na doon na siya mag-training. Gusto ko yan, no? I advocate for this, mga kababayan. Kailangan matuto tayo kasi wag lang sa experience. Dapat Yes po. educated talaga. Dapat edukadong driver ka para safe talaga yung pasahero mo at yung sarili mo rin. So, with this, napakaliit lang nung pwede nating matutunan pero importante kasi, no? So, if I were you, mag-enroll tayo, apply tayo ng scholarship. Ako gusto ko. Sabihin ko sa husband ko, Daddy, gusto ko mag-enroll ng scholarship para matuto talaga ako. Actually, partner, nag-apply din ako. Ikaw din? Opo, naghintay ako pero walang nag-text eh. Ayan, nandiyan na si Sir. Sabihan na natin. Saan ka nag-apply, sir? TESDA yun siya, sir, pero kinandak yun siya sa may 4th floor ng KCC dito sa Marbel. Nagbigay sila ng mga form, tapos i-fill up mo lang yun. Yung Ano mga- yun, sir ba? Parang seminar yun? Training? ano talaga siya, sir? TESDA talaga siya na driving tutorial. Oo. Nakilala mo, sir, kung taga-TESDA talaga ang nag-conduct or... Hindi ko na maalala. Sige lang, sir. At least may number naman. Oo, andyan na si Sir, no? Oo. Para ma-follow up Mag-fill up lang tayo ng natin. form ulit, Sige, sir. sige. Tapos, ibigyan mo lang sa akin. Ako na lang Ayan. ako na lang. Mga kababayan, ang dami nating natutunan. Ako mismo, kahit di ako nagdadrive, marami ako natutunan. So again, ulitin natin ang Blow Bagets bago tayo magtapos. Partner, ano nga ulit yung letter B? Unang letter B? Battery, partner. Battery. L for lights. Oil, water. I-check natin itong mga kababayan. I-check ang brake, ang accessories. Meron ka bang tamang gasolina or fuel dyan? Electrical, ang gulong at ang sarili. Make sure that you are okay before you drive. Sir Aguila, since konti na lang yung time natin, any last message po sa ating mga drivers dyan? Okay, so para sa mga kapatid nating driver nagmamaniho, no? So, ito lang po ang masasabi ko. Safe driving is an art that must be learned through planned training. So, nang una is gamay nga paghinay-hinay, gamay nga kaaptik, gamay nga distansya, kag isa ka sako nga pasensya kag respeto para makalikaw sa disgrasya. Maraming salamat po sa inyong lahat sa makikinig. Ayan, hinay-hinay, dahan-dahan. Tama ba? Yes, Para yes, iwas yes. disgrasya. Again, sir, on behalf of our regional director, maraming salamat po sa pagpapaunlak ng pagiging guest dito sa Talakayan para sa ating kalusugan. Again, ladies and gentlemen, Sir Aguila Ponce po ang Piganikwa ng TESDA ng Provincial Office ng South Cotabato. Hanggang sa muli, sana po sir sa ulitin, ma-invite po namin ulit kayo. So mga kababayan, dito po nagtatapos ang Talakayan para sa ating kalusugan sa pamumuno, of course, ng ating Regional Director Aristides Concepcion Tan, ng DOH-CHD SOC Surgeon Region. Muli ako po si Leah Dominguez Formado kasama ang aking partner Angelo Tiana. Muli po magpapaalam, and mga kababayan, maulan po, stay safe on the road. Hinay-hinay lang para iwas disgrasya. Maraming salamat. Diyan po nagtatapos ang Talakayan para sa ating kalusugan. Stay safe mga kababayan. Bye-bye! Inyong talakayan para sa ating kalusugan. Talakayan para sa ating kalusugan. Alamin ang mga impormasyon. Alamin ang mga kaalaman, mga issue at panuntunan para sa mga pangangalaga ng kalusugan tungo sa ikauunlad ng pamayanan. Talakayan para sa ating kalusugan. Mapapakinggan tuwing una at pangalawang Martes bawat buwan. Alas 11 hanggang alas 12 ng tanghali sa Radyo Latigo 107.3. Talakayan para sa ating kalusugan. Talakayan para sa ating kalusugan. Hatid sa inyo ng Department of Health, Center for Health Development, SOC Surgeon Region sa pamumuno ni Regional Director Aristides Concepcion Tan. Talakayan para sa kalusugan. Talakayan para sa ating kalusugan. Mga nanay at tatay, pinaka-epektibong paraan laban sa mapanganib na mga sakit tulad ng tigdas, olyo at rubella ay ang kumpletong bakuna o immunization ni baby. Libre!